May lakas ka bang magtrabaho? Magsabi ka na ng totoo. Sa buong construction site, ikaw lang ang nanguhuli ngayon. Sabi nila matanda ka na. Araw-araw kang kumakain ng ganitong pagkain. Kaya mo ba ito tiisin? Ginoong Lee, hindi ba't may kasintahan na ako? Naghihintay pa nga siya sa akin. Naghihintay siya na kumita ako para pakasalan siya. Kaya ko to. Kaya mo yan. Anong kaya mong gawin? Anong gagawin mo? Sabi mo nga, huwag na huwag kitang makikita muli na kumakain ng bagay na ito. Huwag mo nang gawin ang trabahong ito. Agad kang umalis dito. Hindi ito tahanan ng matatanda. Ha? Kung mas malakas lang ako, ayos sana. Kung ako ang pinakamalakas, walang sinuman ang manliliit sa akin. Si Erpang. Boss. Pumunta ka at bilhan ng pagkain ng matandang iyon. Ay, tama nga. Huwag kalimutang magdagdag ng manok na may buto. Sige po, boss. Kayong dalawa, bumaba kayo dito. Ha? Binabati kita, natupad na ang iyong wish. Simula ngayon, maliban sa'yo, bumaba ang buong sistema ng bansa ng 100 beses. Ikaw na ang pinakamalakas. Kain kayong lahat ng mabilis. Pagkatapos kain, trabaho na. Mukhang tama si Ginoong Lee. Kailangan talagang konti lang kumain ng manto. Nagsisimula na akong makakita ng mga ilusyon. Anong nangyayari? Yung mga paso na to, ginamit pa ang crane para ilipat. Tumayo ka na. Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Kung hindi, tutulungan kita. Ililipat ko ang halaman sa itaas. Itong crane, hindi kayang hilahin ang ganitong halaman. Kaya mo bang buhatin? Ha? Anong biro yan? Ang crane na to, hindi nga kayang buhatin ng paso na to. Kaya mo bang buhatin? Ha? Isa na namang gustong lumapit sa akin, pangit na lalaki. Bagaman hindi ako malakas, pero kaya kong buhatin, isang paso ng halaman. Kuya, ang paso na ito ay mahigit 10 kilo. Nakikita kong ikaw ay... Paano ito posible? Anong nangyari? Isa lang siya. Karaniwang manggagawa. Paano siya makakagalaw ng mga paso na kailangan ng crane para mailipat? Ginoong Shen, akala ko mahina ka lang na babae, pero nakakagawa ka pala ng ganitong kalaking opisina. Ang galing mo talaga. Anong tawag dito? Ikaw ang tunay na magaling. Sa edad na ito, may lakas ka pa rin ganito kalaki. Talagang mahiling magbiro si Ginoong Shen. Maglipat ng isang paso ng halaman. Anong klaseng lakas iyon? Kung ako ang may lakas, hindi ako araw-araw mababatukan ni Ginoong Lee. Ginoong Shen, saan mo gustong ilagay ito? Ilagay mo lang dito. Sige, okay. Kaya mong hawakan ng paso gamit ang isang kamay. Kung maiimbitahan ko lang, ganitong magaling na tao sa kumpanya ko, di ba't magiging mabilis ang pag-asenso ko? Ginoo Shen, pasensya na po talaga. Mayroon akong mahalagang bagay. Unahin ko muna itong ilalagay sa'yo dito. Hoy, ikaw, Diyos ko. Ganito ang talento. Hindi ko dapat palampasin. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Kunin mo siya. Dahan-dahan, dahan-dahan. Mag-ingat sa paa. Halika, halika, ilagay mo dito. Sige. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ginoong Lee, pasensya na talaga. Kanina lang ako. Ikaw, matandang lalaki, saan ka napunta? Ganito kalaking piraso ng bato, kailangang 4 ang magbubuhat. Ngayon, kulang tayo ng isa. Hindi mo ba alam? Ginoong Lee, huwag mo akong biruin. Itong piraso ng tile, tungkol sa 4 na tao ba? Bumubula. Ang laki-laki ng piraso, walang 4 na tao na makakagalaw nito. Tama. Isang tao sa bawat sulok para makagalaw. Ganyan tayo lahat. Paano? Matanda ka na, kaya nagkakaroon ka ng espesyal na traito. Sige na, tamad ka na, at nagbibintang pa. Hindi ba si Ginoong Lee ang sobrang galing? Hayaan mo siyang mag-isa na lang siyang magbuhat. Kaya, itong tao na ito, mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa sarili. Hindi ka ba sobrang galing? Sige, iangat mo ito. Kailangan mong buhatin ito. Ngayon, hindi mo ba kayang buhatin? Alis ka agad dito. Ano ba ang ibig sabihin nila? Nagtatanghal lang ba sila? Hindi naman ito parang biro. Baka espesyal ang mga tile na ito. Anong tinitingnan mo? Inililipat. Kailangan mong ilipat ito ngayon. Ngayon, sahod. Bibigyan kita ng doble. Hindi ba ako pwedeng lumipat? Itong mga tao, hindi naman nagtatrabaho ng maayos. Bakit ako ginagaya? Hindi naman ako nahuli. Di ba? Kailangan bang ganun? Itong matandang ito, talagang naglakas loob. Isang buong tile to. Sa katawan mo na yan. Huwag kang mapabigatan. Ang matanda na to para sa kanyang mahal. Araw-araw maagang bumabangon. Nagpupursige ng todo. Ayusin mo siya ng maayos. Ginoong Lee, pabayaan natin siyang matutong leksyonin ng mabuti. Mga taong ito, parang baliw lahat. Isang piraso lang ng tile. Hindi ba dapat madali lang to? Nakakainis. Naiangat pa niya ng mag-isa.
Ginoong Lee, sabi mo, ngayong araw bibigyan mo ako ng doble sahod. Nag-iisa ka lang pala, na nagbubuhat. Ano bang mahirap dito? Yung, pwede namang magbuhat ng mas marami. Anong nangyayari? Nagbubuhat ng ladrilyo gamit ang isang kamay. Gaano kaya kalakas ang kailangan para dito? Nagbubuhat ng ladrilyo gamit ang isang kamay. Buhay ko'y nagbubuhat ako ng ladrilyo. Hindi ko inakalang makakakita ako ng ganitong lakas. Sun Woo, kailan ka ba naging ganito kalakas? Ah, siya pala yung matanda. Palaging nagpapanggap na mahina pero matapang. Alam ko na yung matanda na ito. Hindi basta-basta. Sa hinaharap, tiyak na magiging malaking bagay siya. Ginoo Lee, wala namang masyadong pagkakaiba sa isang grupo. Pero sa hinaharap, Sun Woo, kailan ka naging ganito kagaling? Noon. Ako ang palaging nagsisisi sa'yo. Hindi ko akalain na dati ay iniisip mo na bilang isang ordinaryong tao, makipag-ugnayan sa amin. Ako si Li Guofeng. Mapagkukunwari kapag nakamit mo na ang tagumpay sa hinaharap, huwag mong kalimutan. Tayong magkaibigan. Anong ibig sabihin nito? Nagsusugal ka pa rin ba? Hindi ito nagbibiro. Naiinis ka ba sa akin? Ginoong Lee, nagkamali ako. Hindi na ako mangangahas muli. Magpapabaya. Huwag niyo akong ganyanin. Natatakot ako. Sun Woo, dati ay ako ang bulag. Kamakailan lang nalaman kong pagod ka na. Ganito, bibigyan kita ng ilang araw na pahinga. Uwi ka at magpahinga ng maayos. Kapag kailan mo man, naramdaman mong, handa ka nang bumalik sa trabaho. Kumusta? Naghahanap ka ng dahilan ba? Palayasin mo na ako. Ginoong Lee, nagkamali ako. Hindi na mauulit, hindi na ako magpapabaya, hindi ko kayang mawalan ng trabahong ito. Kung mawalan ako ng trabaho, ang mahal ko ay dapat nang makipaghiwalay sa akin. Ginoong Lee, alam kong mahina ako, pero dahil sa maraming taon nating pagmamahalan, mahina ka pa rin pala, di nagiging Sun Woo tayo. Ngayon, maari ka nang mag-relax sa pagka-terminate. Dahil simula ngayon, wala ka ng asawa na dapat alagaan. Sino siya? Bingi ka ba? Hindi mo ba makita? Ngayon, nandito kami ni Wei para sabihin sa iyo. Nasa pagitan natin, tapos na. 3 taon na kayong magkasama ni Yuking. Hindi mo man lang siya nahawakan sa kamay, di ba? Alam mo ba? Tuwing lumalabas ka at nagtatrabaho, palagi akong kasama si Yuching. Sa apartment na inupahan mo para sa kanya, pinapagawa ko sa kanya ang lahat para sa akin. Ay nako, Ginoo Wei. Naiinis ka ba? Ang dami-dami ng tao dito. Woo Yuking, 3 taon na tayong magkasama para pakasalan ka. Araw-araw akong kumakain ng mantou. Hindi mo ako pinahalagahan. Gumawa ng ganitong walang hiya na bagay. Pakasalan mo ako. Karapat dapat ka ba? Kung hindi dahil sa ang pamanang race 8 ng pamilya ninyo, paano ako magiging makikipag-ugnayan sa isang cute tulad mo? Magkasama tayo. Lawless na race 8. Ito ang pundasyon ng aming pamilya. Babae hindi pwedeng magmana. Woo Yuking. Ikaw pa ang nagsasabi ng balak niya, kahit na humingi ka pa ngayon sa akin. Hindi na ako interesado, isa lang yang isang sirang race 8. Ngayon ay, pero babae ni Wei Zong. Tama. Yung sirang race 8 mo lang, ikaw lang ang mga ordinaryong tao, ang makakakuha nito. Gaya mo na cute na tulad mo, mahigpit pa rin nilang pinangangalagaan. Ang race 8 ng gamot na ito, hindi nila gustong bitawan. At pati na rin ang inyong pamilya, ang 2 matandang di mapatay. Kahit anong sabi ko sa kanila, sila talaga, ay ayaw ibigay ang race 8. Tigas ng ulo mo. Pangahas kang insultuhan ng mga magulang ko, Woo Yuking. Napakasama mo talaga, bakit? Gusto mo pa bang lumaban, Sun Woo? Gusto mo ba akong saktan? Gaano karami ang buhay mo para mamatay? Si Ginoong Wei ay ang Panginoon ng pamilya Wei, champion ng mga boxing na may gintong sinturon, mayaman at makapangyarihan. Hindi katulad nitong maliit na cute na makakatapat sa kanya. Tingnan mong mabuti. Isang kamay lang nagdadala ng ladrilyo. Ang galing naman nito, gintong sinturon. Tunay ngang hindi basta-basta ang pangalan. Pero kung ikukumpara kay kuya mo namin, si Sun Woo ay talaga namang isang taong kayang magdala ng ladrilyo gamit ang isang kamay. Hindi ba't si Sun Woo mas astig pa kaysa sa kampiyon na may gintong sinturon? Mahal na mahal. Ngayon alam mo na. Ang agwat natin, di ba? Mahal na mahal. Si Wei ay talagang sasali sa laban ng mga makapangyarihan. Kaya mo bang makipagsabayan? Kunin mo ang kalahating piraso ng brick. Anong meron dyan nakahanga-hanga? Ngayon nasa construction site ako. Nagtatrabaho ako. Kumuha rin ako ng paisa-isa. Sinasabi nila na ako ay cute. Pero para sa akin, ikaw ang tunay na cute. Sinasabi nila na ako ay cute. Sa tingin ko ikaw pa yan. Tigilan mo. Kuya Lee, bakit mo ako hinahadlangan? Nabaliw ka ba? Siya ang may-ari ng YC Group, mayaman at makapangyarihan. Kahit malakas ka pa, ano ba ang magagawa mo? Inaalis ka niya, parang inaalis ang isang langgam. Ganun lang ka-simple. Hindi ka lang iniisip para sa sarili mo. Kailangan mo ring mag-isip sa iyong mga magulang. Huwag magpadalos-dalos. Huwag magpadalos-dalos. Hoy, mahal kong maliit. Hindi ka ba't parang ang lakas mo kanina? Bakit ngayon hindi ka na makalaban? Sige, sampilin mo ako. Sampilin mo dito. Sampilin mo dito.
Ginoong Wei, kami ay mga ordinaryong tao. Paano kami makakatunggali sa inyo? Isang malaking tao. Kung ikukumpara, sino ka ba? Ako ang leader ni Sun Wu. Huwag mag-alala, lahat ito ay kasalanan niya. Pag-uwi ko, tiyak na aayusin ko siya. Ginoong Li, tumahimik ka. Ginoong Wei, hindi man ito marami, ngunit ito ay mula sa amin, bilang maliit na pasasalamat. Kayo naman, para sa akin. Pakiusap, patawarin mo na kami. Ang iyong dangal. Sino ba ang akala mo? Karapat dapat ka bang sumigaw sa harap ko? Palabasin mo. Ginoong Li. Ginoong Li. Akala mo ba ayos lang naman akit? Ano ang nangyari sa pananakit mo? Sa mundong ito, ang lakas ng lahat. Katulad niya, na isang maliit na cute sa ilalim. Kung mapapalo ko siya kahit isang beses sa buhay niya, ito ang kanyang karangalan. Ulitin mo pa. Kayo mga tao, sa buong buhay ko, ikaw lang ang nararapat na mapapamukha sa akin. At mula nang ipinanganak ako, nakatayo na ako sa tuktok ng bundok ng 18 taong gulang, nakuha ko na ang Hercules. Ang pagiging masaya sa lahat ng bagay ay aking karapatan. Sino man ang magtatangkang hindi sumunod, kailangan mamatay ang sinuman. Kayong mga tao. Anong karapatan ninyong makipag-away sa akin? Pakawalan mo na si Ginoong Li. Si Sun Wu ay isang kamay lang, ang kaya magbuhat. Mas mabuting huwag nyo kaming gambling. Mas malakas si Sun Wu kaysa sayo. Huwag kang magyabang. Kayong mga ordinaryong tao, kahit na mag-imbento ng kwento para matakot, hindi nyo kaya. Sinasabi nyo pang mas malakas siya kaysa sa akin. Hindi ka ba leader nila? Sobrang respeto nila sa iyo. Nag-iimbento ka ng kwento para matakot ako. Ay nako, natataranta na ako. Kung gusto mo pa ng braso na ito, tumawag ka sa akin ng 3 beses. Si Sun Wu ay isang cute na bata. Ginoong Wei, payo ko, palayain mo na ako agad. Mas malakas si Sun Wu kaysa sayo. Talagang mas malakas siya. Tigilan mo na ang walang kwentang salita. Tatawag ka ba o hindi? Ginoong Li, tatawag ako. Tatawag ako sa iyong lola. Tatawag ako sa iyong lola. Ginoong Li, Ginoong Li. Ginoong Wei, sila ay nang ahas na insultuhan tayo. Dapat talagang ipagtanggol mo sila at ipaglaban ang kanilang karapatan. Sun Wu, kneel down ka agad. At humingi ng tawad kay Yuking at ipasa ang race Eta gamit ang 2 kamay. Isa sa alang-alang kong palayain ka. Talagang sobra na kayo. Bakit? Ayaw mo ba? Ginoong Li. Palagi akong inaalagaan ni Ginoong Li para sa akin, pati na rin ang pagtanggap ng suntok mula sa taong ito. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Ngayong pagkakataon, ako na ang Sun Wu. Hindi ka pwedeng lumuhod. Huwag kang luluhod. Naiintindihan ko na. Sila mga tao na to, hindi talaga nila tayo tinitingnan bilang tao. Pinipilit nila tayong mamatay. Sinisigawan nila tayo na parang langgam. Sige, ipapakita ko sa iyo ngayon, galing ng mga langgam. Bilisan, bitawan mo ako. Bitawan mo ako, Sun Wu. Sige, labanan mo siya. Mas magaling ka sa kanya, Sun Wu. Ikaw ang pinakamalakas, mabilis. Pukpukin mo siya hanggang mamatay. Pukpukin mo siya hanggang mamatay. Mula pagkabata, siya ay kampiyon ng gintong sinturon sa boxing. Hindi ko talaga siya kayang talunin. Ginoong Li. Nako. Ngayon, kahit para kay Ginoong Li, makikipaglaban ako sa taong ito. Makikipaglaban ako sa iyo. Sino ang nagpasimula kay Sun Wu? Sa kanyang lakas. Baka may mangyaring masama. Patayin mo siya. Makikipaglaban ako sa iyo. Pukpukin mo siya hanggang mamatay. Pukpukin mo siya hanggang mamatay. Bakit? Nangangahas ka pang manumbok sa akin. Akin na ito. Tigilan mo. Shen Yu. Bakit mo kailangang gawan ng gulo ang sinuman? Huwag mo siyang saktan. Shen Yu, bakit ka nandito? Hindi naman siguro talaga para sa taong ito, di ba, Ginoo Sun? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bakit nandito si Ji Shen? Siya ang tagapagmana ng namumunang konglomerado sa Yunzhou, Wei Yifan. Kung maglakas loob kang kumilos pa, ipinagkakalaban mo na ang pamilya naming Shen. Hindi ako nagkamali ng narinig, di ba, Shen Yu? Nagawa mo talagang ipagtanggol siya. Bakit? Gusto mo bang gamitin ang taong ito para salingin ang pamilya namin, ang Wei? Sinasabi ko sa'yo, hindi kami basta-basta sa Wei. Hindi kami nagpapabeya. Si Sun Wu ay isang taong walang nagawa sa buong buhay. Ipagtanggol mo siya. Sinasabi mo pa na isa kang mayamang prinsesa, nakabababa ka ng halaga. Tumigil ka sa walang kwentang salita para ito sa ikabubuti ninyo. Alam nyo ba? Kaya ni Ginoong Sun na buhatin ang mga paso na mahigit 10 kilo. Sigurado ba kayo na kaya ninyong gawan siya ng gulo? Bubuhitin ko lang naman ng 1 paso. Hindi naman kailangang magyabang ng ganito, Ginoong Shen. Mga maliit na bagay lang ito. Hindi worth it I mention. Walang anuman, Ginoo Sun. Siya yun. Kaya niyang buhatin ng 1 paso na may 10 libra. Shen Yu, ikaw pa talaga, para sa taong ito.
Talagang anong klaseng tao ka na kayang sabihin lahat, maaaring hindi alam ng iba ang tunay na kalagayan niya. Pero ako, kasama siya ng 3 taon. Kung may lakas ba siya o hindi, di ko ba alam. Ikaw na lalaki. Sa panlabas, mukhang kaakit-akit, ngunit kayang linlangin ang panganay na anak ng Shen. Ngayon, sa harap ng lahat ng tao, ilalantad ko ang iyong panlilinlang. Nahuli ka. Hindi ako nagsisinungaling. Isang suntok ni Ginoong Wei ay pwedeng patayin ka. Naghahanap ka ng gulo. Tigilan mo. Naghahanap ka ng gulo. Tigilan mo. Gino, ayos ka lang ba? Gino, bilis, tumayo ka na. Anong nangyayari? Ang weird ko talaga. Tulungan mo akong tumayo. Ako. Kailan pa ako naging ganito kagaling? Mr. Son, ang galing mo talaga. Si Wei Yifan, ang galing-galing magpanggap. Pero hanggang doon na lang iyon. Si Wei Yifan, mahirap ang magbigay ng magandang payo sa isang taong dapat parusahan. Ikaw ang may gawa nito. Akala ko ang galing-galing mo pa. Hawak. Anong gintong sinturon na kampiyon sa boxing? Ganito lang pala. Sabi ko nga, kung may tapang ka, lumaban ka ulit. Imposible. Siguradong nandaya kayo. Paano mapapatalo si Ginoong Wei? Ang cute mo talaga. Sun Wu. Sige, aminin mo na nanandaya ka. Hindi pwedeng mangyari. Siguradong kayo ang nagsinungaling. Paano makakatalo si Ginoong Wei? Ikaw, maliit na cutie. Sun Wu. Sabihin mo na nagsinungaling ka. Hoy, nakakita ka na rin ba? Siya ang unang umatake. Si Sun Wu pa ang nagpasimula. Bakit naging tayo pa ang masama? Di ba? Tama, Wei Yifan, kumusta ka? May mga kilalang tao. Hindi ba sila pwedeng matalo? Imposible. Paano naman matatalo si Wei? Ikaw, napaka-cute mo. Naintindihan ko na. Tiyak na ikaw, masamang babae, ang may ginagawang masama. Sun Wu, mabilis kang umamin. Anong aaminin ko? Sa tingin ko, kayo dalawa ay dapat magbigay ng paliwanag sa akin. Naiisip ko na. Kayo dalawa ay talagang gusto mo akong lokohin, hindi ba? Ginagamit ang pagkakataon para mapunta ako sa kulungan, di ba? Kalat. Ako ay mula sa marangal na pamilya Wei. Paano ako makikipagsabuatan sa isang maliit na cute na tulad mo? Hindi ka naman nananakit. Paano ka mapapabagsak ng isang suntok ko? Parang gawa sa papel ka. Tingnan mo, lalong lumalabas na parang totoong tao. Binilhan mo ba siya? Anumang bawal na bagay, sadyang pinapahiya mo ako. Wei Yifan, talagang marunong kang manloko. Bakit? Hindi mo lang gustong saktan si Ginoong Sun. Gusto mo pang saktan ng aming pamilya Shen. Kayo sa pamilya Wei. Ayos naman, may katayuan. Ganito lang ang kaya nyo. Shen Yu. Manggahas kang insultuhan ako, Wei Yifan. Sinasumpa ko ang buong pamilya Wei, na kayo sa pamilya Shen, sa labanan ng mga Diyos ng lakas, ay tuluyang matatalo. Tingnan ko kung mamamatay ka o hindi. Ano ba ang meron ka? Ipadama mo ang galit mo sa akin. Huwag mong isipin na isasali mo ang pamilya Shen. Ginamit mo pa ang napakahalagang labanan ng mga Diyos ng lakas bilang pananumpa. Nabaliw ka ba? Kung may sisihin mo ang sarili mo sa maling pagkilala ng tao. Napilit mong tinulungan ang maliit na cute na ito, Shen Yu. Sa tingin ko, kung ipagkakatiwala mo ang pamilya Shen sa iyo, sisira ka lang nito. Hintayin mo lang ako. Isang araw. Papatindihin kita na lumuhad sa aking mga paa at aawitin ng pagsako. Subukan mo kung kaya mo. Hindi pa ito tapos. Hintayin ninyo ako. Hintayin si Ginoong Wei. Babalik siya para ayusin kayo. Terra. Sila dalawang to. Pinapagalitan ako, Ginoong Shen. Yung sinabi nyo dati, tungkol sa lihim na labanan ng Diyos. Ano ba talaga iyon? Para sa inyo ba? Mahalaga ang bagay na ito sa pamilya ni Shen. Siyempre naman, ang lihim na labanan ng Diyos ay ginaganap tuwing 10 taon. Sino man ang makakakuha ng unang pwesto sa laban, ay makakakuha ng East City na opisyal na negosyo sa susunod na 10 taon. Tama. Noong mga nakaraang laban ng Power God, ang pamilya Wei ang nag-alaga sa amin. Ngayon, naghiwalay na kami sa pamilya Wei. Ang negosyo ng pamilya Shen namin ay nasa bingit ng kapahamakan. Tama, Ginoong Shen. Ang pamilya Wei sa paligsahan ng Lee Sin ngayong taon ay laban sa atin. Ano ang dapat nating gawin? Pakinggan mo ang ibig nilang sabihin. Sa negosyo, kailangan ng lakas. Sobrang bata naman ito. Ano bang ikinakatakot? May Sun Wu tayo eh. Ano bang halaga ng pamilya Wei? Di ba? Tama. Oo. Si Ginoong Sun ay may ganitong kapangyarihan. Hindi ito dapat ikabahala. Oo. Nandyan si Ginoong Sun. Hindi dapat ikabahala ang pamilya Wei. Hindi.
Hindi, sa bagay na ito, natatakot ako. Pakiusap po, tulungan ninyo ang pamilya namin, ang pamilya Shen. Ano ba ang ginagawa ninyo? Pakiusap po, tulungan ninyo ang pamilya namin, ang pamilya Shen. Ano ba ang ginagawa ninyo? Halika, dali-dali, bumangon ka na. Isa lang akong manggagawang bukid. Wala akong ganoong kakayahan. Mas mabuti pang humanap kayo ng mas dalubhasa. Huwag sa akin. Sayang lang ang oras. Napakabait ni Ginoong Sun sa pagpapakumbaba. Kaya niyong buhati ng paso. At kaya ring talunin ng isang suntok. Ang 18 mandirigma, ang kampyon na may gintong sinturon, si Wei Yifan. Kayo ang nagwagi sa lakas ng Diyos na paligsahan. Tiyak na hindi ito magiging problema. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa buhay at kamatayan ng pamilya Shen. Huwag na kayong magtago ng inyong kakayahan. Tama, Ginoong Sun. Isang tao lang ang aming dalaga, sa ilalim ng malaking angkan ng Shen. Talagang hindi madali. Tulungan mo na siya, please. Hindi tama. Siguradong mali. Hindi ito ang iniisip nyo. Ako. Tingnan mo, lampas na ako sa kalahating siglo. Tingnan mo, sa araw-araw sa construction site, ako lang ang nagbubuhat ng mga bricks, gumagawa ng mga gawain. Yung sinasabi ninyo, yung tungkol sa Power God competition, sobrang taas ng level. Hindi ako karapat-dapat sa isang banda, sinasabi ko na hindi ko kaya, habang hawak ang higit sa 10 tao. Mga bagay na hindi kayang buhatin. Ang ginawa ni Ginoong Sun, ay talagang walang pakundangan. Ang matanda na ito, nagtago ng ganito katagal, at sa huli ay naipakita niya rin na parang wala namang magandang dulot. Ayaw mo bang pumunta? Ay, huwag mo nang sabihin yan. Anong sinabi ninyo kanina? Wala. Kung handa kang tulungan ako, handa akong ibigay ang lahat kahit pa ako mismo. Paano magiging kasal ni Ginoong Shen? Nakapagpasya na ako, kung hindi mo ako itatakwil, handa akong sumunod sa iyo, kahit na maging maliit. Ayos lang sa akin. Sobrang baliw naman ito. Para lang dito sa kung anong laban, nasa ilalim ng malaking grupong Shen, babaeng CEO, handang magpakasal sa isang manggagawang magsasaka na matanda at kusang loob na maging. Ito ay siguradong magiging pangunahing balita. Paki-generate muna ng buo. Sabi na nila ito, baka hindi na maganda kung tumanggi pa, at saka ngayon, nasisiraan na ako ng loob kay Wei Yifan, kung may suporta mula sa Shen family. Baka makalaban pa rin ako ng kaunti. Sige. Pipirma ako. Totoo ba? Salamat sa iyo, Ginoong Sun. Mula ngayon, ikaw na ang alay ng pamilya Shen. Sweldo ng 1 milyon kada buwan. Hindi ko alam kung nasisiyahan ka. 1 milyon nga. O buwan ng sahod. Kung hindi kayo kontento, Ginoo Ruo, 3 milyong buwan ng sahod na lang. 3 milyon. Sapat na, Ginoong Shen, mula ngayon, ang buhay ko ay buhay mo rin. Ginoong Shen, saan ka magturo, doon ako lalaban. Sabihin mo na, kailan ka magtatrabaho. Talagang magaling magsalita si Ginoo. Pwede ka nang magtrabaho ngayon, 1 milyon bawat buwan. Anong pangangailangan pa ng bisikleta? Ginoo Lee. Mag-alala ka, nakikisama ka kay Shen. Kailan ka balak bumalik? Dito ako, palagi kitang may pwesto dito. Huwag mo na akong tawaging Lee. Dapat kitang tawaging Brother Wu. Sa totoo lang, matagal ko nang napansin na iba ka sa amin. Mga tao na ito, darating din ang panahon mo. Para kang sa isang kwentong martial arts. Tama. Sa hinaharap, lahat ng tungkol sa mga gusali ng pamilya Shen ay ibigay kay Feng Ge. Salamat, Ginoong Shen. Salamat, Wu Ge. Si Sun Wu ay kilala ka, at kilala rin kita. Salamat, Wu Ge. Salamat, Wu Ge. Ginoong Sun, hindi na maaga. Sama tayo kumain. Sige. Sakto, nagugutom na rin ako. Sige, sama tayo. Pakiusap. Bumalik kayo dito sa amin ha. Kuya Feng. Si Kuya Wu, panalo na siya ngayon. Ang galing. Oo nga. Boss Wei, anong nangyari sa'yo? Talagang yung cute na bata ang gumawa nito. Syempre, bulag ka ba? Kung hindi siya, sino pa? Siguradong si Shen Yu ito. Yung masamang babae ay tumutulong sa dilim. Kung hindi, paano siya makakapanalo sa akin? Ginoong Wei, sa tingin mo ba posible na yung cute na bata ay kumain sa kanilang bahay? Yun ang minanang race 8 ng gamot, kaya naging ganito ito kapangyarihan. Hindi pwede. Race 8 ng gamot, paano maaaring magkaroon ng ganitong kalaking epekto? Narinig ko sa matanda na iyon na ang kanilang minanang, anong pangalan ng gamot? Dal Iwan. Tama. Kahit yung mga may malalang myasthenia gravis, kapag uminom ng gamot na yun, kaya nila, diretsyong umupo. Kung hindi, para saan pa ako? Gugulin mo pa ang oras, para lapitan yung cute na yun. Ang galing naman. Oo, ang ganda ng race 8 na to. Ipapahid mo sa mga cute na yan, para kang nag-aalaga ng yaman. Tama ang sinabi mo, ang ganda ng bagay na to. Dapat mapunta ito sa pamilya namin, ang mga Wei. Pagdating ng panahon, titingnan ko ang buong silangang lungsod. Kung sino pa ang maglalakas loob na kalabanin ng pamilya Wei. Ginoong Wei, pagdating ng panahon, huwag mo sanang kalimutan ng tao. Huwag kang mag-alala, maliit kong mahal, sa laban ng lakas ng Diyos ngayong pagkakataon. Hindi ko talaga papayag ang makuha ni Shen ang kahit anong ranggo. Sa pagkakataong ito, siguradong gagawin ko na mapaluhod si Shen Yu. Sa ilalim ng aking mga paa, awitin ang Conquer.
Malugod na pagtanggap, Ginoo Son. Ginoong Shen, ang lugar na ito, kitang-kita na napakamahal. Baka mas mabuti sa kalsada na lang tayo kumain. Kahit ano lang, ayos na, Ginoong Son. Dito, hindi ito mahal kahit kaunti. Sumama ka sa akin. Dalawa kayo. Dito po. Tara. Ito. At ito. Oo, ibigay niyo ito. Mataas ang nutrisyon. Ihain mo lahat sa akin. Opo. Ginang, Ginoong Son, sa darating na lakas na paligsahan, kailangan mong makakuha ng tamang nutrisyon. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan ng aming pamilya, Shen. Pakiusap, huwag mong itago ang iyong galing. Pakiusap. Oh, Ginoong Shen, ang sinasabi mo, na paligsahan ng lakas. Ano ang kinalaman nito sa pagkain? Ang lakas ng katawan ay nagmumula sa pagbibigay ng nutrisyon sa pagkain. Tanging ang nakakain lang, ang mas malakas. Ginoong Shen, sa tingin ko, siguradong nagkamali ka. Noon, hindi ko narinig kailanman, tungkol sa Lysian Championship. Tungkol dito, pinapayagan mo akong magpanggap na hindi marunong. Noon, hindi ba ito angkop? Ginoo Son, sobra kang mapagkumbaba. Ito ang lihim na labanan ng mga Diyos. Hindi ka nararapat sa isang tulad mo. Tama ba, Ginoo Son? Ito ang listahan ng mga nagwagi bawat taon, ng mga kalahok. Tingnan mo nga. Hindi pwede. Ako ang lalaban sa mga malalakas na ito. Hindi pwede. Ako ang lalaban sa mga malalakas na ito. Labanan ng mga makapangyarihang mandirigma. Tuwing 10 taon, pinipili ng bawat angkan ang kanilang pinakamalakas upang makipagkumpetensya. Tanging ang mga nananalo lang ang makakakuha ng titulong Diyos ng Lakas. Kagaya po ninyo na sobrang galing. Tiyak na makakamit ninyo ang titulong Diyos ng Lakas. Ginoong Shen, huwag mo na akong pahirapan. Hayaan mong makipagkumpetensya ako sa mga taong ito. Wala naman akong lakas niyan. Mas mabuti nang huwag na lang. Mukhang si Ginoong Son, may mga pag-aalinlangan. Ayaw niyang ilantad ang sariling kakayahan. Ay ayos lang, Ginoong Son. Lihim na labanan ng Diyos. Sa simula ay team battle. Basta makakuha lang kayo ng mas magandang resulta sa team. At saka ang bawat tagapag-alaga ng Shen. Sa personal na laban, kumuha ng magandang marka. Tapos na ang usapan. Hindi naman kailangang ikaw mismo ang kumilos. Sila. Gusto lang ng kaunting seguridad. Ibig sabihin nito, maaaring makuha ang pagkakataon sa gulo. Ay, kalimutan mo na, hindi ko naman niloko itong malaking babae na to. Siya mismo ang pilit na pinapilit sa akin, na magpanggap lang. Pag natalo tayo, hindi mo ako pwedeng sisihin. Ginoong Shen, kung talagang ayaw kang sumuko, hindi na ako magpapapaate. Totoo ba, Ginoong Son? Sobrang salamat sa iyo. Kumain ng ganito karami, walang takot na mabulunan. Itong malaking hotel, talagang kakaiba. May tasting pa. Ano? Ginoo, ang mga pagkain in order natin ay naihain na lahat. Hindi ito sapat. Ito ay kulang na kulang. Hindi ito sapat para sa akin. Pasensya na, ito ay problema ko. Ako na agad, ipapaubaya pa nila. Malakas si Ginoo Son. Siguradong malaki rin ang gana niya. Magdadagdag pa tayo ng 10 plato nito. Miss, sigurado ka ba? Gusto mong mag-order pa ng 10 plato? Sigurado ka ba? Gino, anong klaseng restaurant ito? Palagi nilang pinipilit kumain ng sample. Hindi pa rin sila busog. Ipapadala na lang natin sila sa totoong pagkain. Sir, ito na po, ang aming tunay na pagkain. Ano ito? Ang 100 taong lumang restaurant. Ang mahal naman ito. Ang mundo ng mga mayaman talaga ay hindi maintindihan. Bigyan mo ako ng kanin. Hindi ako busog kung walang tamang pagkain. Sige, sige. Ginoo, ito ang kanin na gusto ninyo. Hindi ko na binibilang ang kaunting ulam. 20 butil lang ito ng bigas. Hindi ba't nakakaloko to? Shen, error na. Ito ay isang masamang tindahan. Hinuli ka nila para saktan ka pa. Anong nangyayari, Sir Manager? Sabi ng Ginoo, hindi siya busog. Sabi pa niya, isang maduming tindahan ito. Ano? Siguradong nandito para sirain ang lugar. Bumaba ka muna. Opo, Ginoo. Ganito ang pagkain ng isang adulto. 4 na butil ng bigas lang. Kaya mong kumain ng ganito karami, kahit na gaano pa kalakas ang tao. Halimbawa, isang powerlifter. Ang isang pagkain ay hindi hihigit sa 100 butil ng bigas. Kung kakain ka ng ganito karami, hindi ka matatakot na masira ang tiyan. 100 butil ng bigas lang ang gusto mong masira. Ang tiyan ko. Ngayon lang ito, yung mga nasa mataas na lipunan. Ganito ba lagi nilang pinapapanatili ang katawan? Sobrang sipag nilang mag-diet. Ang galing naman nila. Ginoo, sigurado po ba kayo? Kailangan bang sundin ang pamantayan ng 100 butil ng bigas? Masyado bang mabigat ito para sa iyo? Hindi ka ba mamamatay dito? 100 butil ng bigas? Kaya pa ba? Hindi mo ako kayang patayin sa ganito. Sobrang baba ng pagtingin mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin ang ganito. Isang mangkok na kanin. Sige, sige. Dalhin mo dito ang palayok ng kanin. Ay lapag mo dito, ang dami naman ng kanin na ito. Ginoo, kung kakainin mo ang palayok na ito, ng buong ngayon,
Ako ang bahala, ibibigay ko sa iyo ang buong bayad. Ito ang sinasabi mong isang kaldero ng kanin. Ganyan lang kaliit. Natatakot ka na ba? Kung natatakot ka, magpatira pa ka at humingi ng tawad. Ginoong Son, siguro mas mabuti nang huwag na lang natin ituloy. Sobrang dami na nito. Gusto mong magpanggap na sobrang lakas. Pero wala ka pang tapang. Dalhin mo na. Sandali. Anong balak mong gawin pa? Mukhang kailangan ko pa palang. Huwag maliitin si Ginoong Son. Noong una, siya ay humarap kay Wei Yifan. Dapat ay nagpakita siya ng awa. Sa ganitong nakakatakot na dami ng pagkain, huwag nang pag-usapan ng isang Wei Yifan. Kahit pa 10, kaya niya iyon. Talagang nakakatakot ito. Si Ginoong Son ay may ganitong malakas na jin. Pero kapag nagkaanak siya, hindi ba't mamamana rin ang kanyang lakas. Isa pang mangkok, hindi. Isa pang kaldero ng kanin, dagdagan ng gulay, naubos na ang mga gulay. Sabi mo libre. Anong nangyayari? Ayaw mo? Gusto mong mag-back out, boss? Patawad na. Nagkamali ako. Kanina, hindi ko nakita. Sobra-sobra ang kinain mo. Hindi ko na kayang magbayad. Hindi na kailangang sabihin pa. Gawin ayon sa sinabi niya. Huwag mag-alala. Hindi mo kailangang magbayad. Salamat. Maraming salamat. Ginoong Shen, sasabihin ko sa'yo, ang mga taong ito ay sadyang niloloko kayo. Ang mga mayayamang ito, huwag kang gagalaw. Ay nako. Ikaw, may isang butil ng kanin sa mukha mo. Ay nako. Shen Yu, nabaliw ka na. Anong ginagawa mo? Ginoo Shen Yung, sa laban ng Lisian ngayon, kung ang inyong Shen Group ay hindi makakuha ng pwesto, wala nang pagkakataon para sa kompetisyon na ito. Walang anuman. Tama. Sa mga nakaraang taon, ang pamilya Shen ay lalong humina, at mas kaunti na ang mga talentong maaaring tanggapin. Lumiliit na rin. Kaya, ang laban para sa Diyos ng lakas. Kami ang pamilya Shen. Kaming pamilya. Pakiusap. Ginoo, kailangan mo talagang tulungan ako. Pakiusap. Sa tingin ko, maaaring mayroon kang maling akala tungkol sa akin. Huwag mong ilagay ang pag-asa sa lahat ng ako lang mag-isa. Sa totoo lang ako ay isang manggagawang magsasaka. Alam ko po, Ginoo, may mga bagay po kayong hindi masabi. Kaya kayo naging napakababa ng profile. Kailangan mo lang, sa Lisian Championship, gawin mo lang ang makakaya mo. Hindi ko talaga gagawin ang mga bagay na mayroon kang natatanging kakayahan. At ipagsasabi sa iba, pakiusap. Tulungan mo ako, sir. Nakiusap ako. Ay nako, ano bang meron ako na mahirap ipahayag? Isa lang akong baguhan. Kahit ano pa ang isipin nyo tungkol sa akin, kailangan nyong mag-imagine ng sarili nyo. Sige. Ginoong Shen, dahil kinuha ko ang pera mo, sasamahan kita sa paglalakbay na ito, pero kung ikaw ay mabibigo, huwag mo akong sisihin. Ayos na, salamat sa'yo. Ano? Nambugbog ang mga magulang ko. Pupunta ako dyan agad. Sasama ako sa'yo. Ginoo at Ginang, kung ayaw ninyong maghirap, ibigay na ninyo agad ang recipe ng malakas na tableta. Sabi ko na. Hindi talaga kumain si Sun Wukong ng kahit anong malakas na tableta. Bakit kayo palaging nagkakagulo? Palaging ginugulo. Kalokohan yan. Kung hindi dahil sa pagkain ng malaking table task, paano magiging ganito kalakas? Lalaking ganoon kalaki. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong uminom ng alak na hindi ninyo kayang tanggapin. Agad ninyong ibigay sa akin ang formula ng malaking table task. Nasabi ko na nga, ang dal-iwan ay para lang sa paggaling. Hanggang ngayon pa. Ayaw mo pa ring magsabi ng totoo. Pipilitin mo ba akong kumilos? Yu King, pakiusap, palayain mo kami, ako at ang tiyuhin mo, sa mga taong ito na inalagaan ka, parang anak na babae mo. Bakit mo kami ginagawa ng ganito? Hindi ba namin kayo pinakikitunguhan ng maayos? Kasi nga kayo ay hanggal. May amoy ng kahirapan. Wu Yu King, sinusuklian mo ang kabutihan ng kasamaan. Makakatanggap ka ng kaparusahan. Matandang tao, nang ahas kang sampin ako, suntukin mo siya. Tigilan mo. Wei Yifan, hinahanap mo si San. Mga magulang, tito at tita, ayos lang ba kayo? Wei Yifan, gagawin ko ang tatlo sa iyo. Sun Wu, bumabala ako sa iyo. Si Wei ay ang pinuno ng pamilya Wei. Kung may mangyari sa kanya na masama, kayo lahat ay kasama sa kanyang libing. Wala akong pakialam kung sino kayo. Huwag mong galawin ang pamilya ko. Sasama ko kayong lahat sa libingan. Sun Wu, huwag kang magulo. Nanay, bitawan mo ako. Bakit mo ako pinipigilan? Hindi natin siya kayang labanan. Tama na. Narinig mo ba? Sun Wu, hindi ka man lang umihi. Tumingin ka sa sarili mo. Ikaw lang.
Gusto mo pang makipag-away kay Wei Zong? Walang hiya. Kung muli mong suran si Wuge, mag-ingat ka, sapagkat puputulan ko ang iyong bibig. Ikaw, maliit na cute, masyado kang matapang para saktan ako. Ginoong Wei. Masyado siyang matapang para saktan ako, kailangan mong ipaglaban ako ah. Shen Yu. Masyado kang matapang, laban sa aming pamilya Wei. Talaga bang gusto mong, sa tulong ng cute na ito, sa Lysian Championship, manalo ng propeo, huwag nang banggitin ang pamilya Wei, para kay Wuge. Lalabanin ang buong silangang lungsod. Ano ngayon? Baliw na siya. Talagang baliw na. Alam mo ba kung sino siya? Nakakuha siya ng lakas sa pamamagitan ng droga. Droga. Napakabobo. Isang taong kaya, isang subaw ng lahat, ang daming kanin ng matibay. Hindi naman ito dahil sa droga, hindi ito kayang tapatan ng mga pampasigla. Wei Yifan. Ito ay usaping pamilya Shen. Huwag kang makialam, si Wuge ang pinili kong tao. Paulit-ulit mo siyang pinahihirapan, tapos sinisiraan mo pa siya na gumagamit ng droga. Naniniwala ka ba? Papasasalamatan kita, sa mga paraan ng pamilya namin, ang mga Shen. Sige. Ngayon, kahit tapos na ang pagpapanggap, gusto kong makita kung anong mga paraan meron kayo, pamilya Shen. Anong klaseng paraan ang meron ka talaga, tao? Anong ginagawa mo? Sandali lang, Ginoong Wei. Mahirap magpayo sa isang taong dapat mamatay. Kung lumaki pa ang isyong ito, lahat ng tao sa mundo, hindi ba't alam na lahat tungkol sa malakas na gamot? Paano tayo kikita pagdating ng panahon? Kung ang babaeng ito ay gustong wasakin ang pamilya Shen, tapos tulungan natin siya. Sige nga. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang Lysian Championship. Kapag nanalo ang pamilya Wei, hindi lang ang race 8, kahit ang pamilya Shen ay kailangang sumunod sa akin. Wei Yifan, wala akong oras para sa'yo. Agad mong dalhin ang cute na ito, palabas ng bahay namin. Kung hindi, hindi ko kayo patatawarin. Sige. Tandaan kita. Shen Yu. Maghintay kayo sa akin. Umalis na kayo. Ang lakas ni Wuge sa pagtanggal ng mesa, talagang hindi abot ng droga. Pero ang laso na ahas ng pamilya Wei, kailangang putulin agad. Tiyo, Tia, ayos ba kayo? Gusto nyo ba na ihatid ko kayo pumunta sa ospital? Ito si... Ako ang girlfriend ni Sunwoo. Tawagin niyo akong Xiaoyu. Kakakilala lang namin. At ang babaeng CEO ng Shen ay naging girlfriend ko na, Sunwoo. Huwag mo siyang pagsawaan. Huwag kang maging matigas ang ulo. Naalala mo pa si Woo Yuking. Pinagpaalalahanan na kita noon. Siya. Hindi talaga. Para sa buhay. Mga magulang. Sige na, dalhin mo si Xiaoyu sa loob at maupo kayo. Ako at ang tatay mo ay pupunta sa klinika. Tara na, Mama, Papa, sasamahan ko kayo. Ano bang silbi mo kung pupunta ka? Hindi ka naman nag-aral ng medisina. Huwag kang mag-alala. Ako at ang iyong ama, pareho kaming doktor. Ang tradisyonal na medisina ay mahusay sa mga ganitong pinsala. Iyan ang aming lakas. Tara na. Tara. Wuge. Galit ka pa ba? Dahil sa nangyari kanina, ang pinakamabisang paraan para labanan si Wei Yifan ay talunin ang pamilya Wei sa Lysian Championship. Susubukan ko. Yung mga tao sa paligid ni Wei Yifan kanina, kitang-kita na ito ay isang eksperto. Ano bang dapat kong gawin para makipaglaban sa kanya? Hindi ko akalain na si Wu ay nananatiling mapagpakumbaba sa kabila ng kanyang lakas. Napakamaingat pa rin. Talagang kahanga-hanga. Ginoong Wei. Si Shen Yu na babae, ang lakas ng loob na hampasin ako. Siguradong hindi niya pinapansin. Ang buong pamilya Wei, kailangan mo talaga akong tulungan na mag-higanti. Huwag kang mag-alala, yung babae na iyon, hindi magtatagal ang kanyang tagumpay sa taong ito ng lakas ng labanan. Gagawin kong pinakamahina ang pamilya Shen. Ngunit, yung si Sunwoo, ngayon ay umiinom ng malaking lakas na tablet, hindi pang karaniwang lakas. Kung may tulong si Sunwoo sa kanya, baka isang taong umaasa sa droga para makakuha ng lakas, ay kaya pang baguhin ang takbo ng mundo. Ngayong beses, papatayin ko ang pamilya Shen, at papatayin ko rin si Sunwoo sa pagkakataong ito, sa laban ng lakas. Totally tapos na. Terra. Viewer. Ang mga taong ito ay mga kalahok sa laban. Oo, lahat sila ay ang mga tagapaglingkod ng bawat angkan. Huwag kang mag-alala, hindi nila kaya ang laban sa'yo, aking ginang. Mukhang may pagkakaintindihan tayo. Isa na lang akong matandang buto. Ang mga braso nila mas makapal pa sa hita ko. Paano mo ito ikukumpara? Xiaoyu, bakit kumuha ka ng matandang lalaki bilang dagdag na manlalaro? Xiaoyu, ang tagal nating hindi nagkita. Ang ganda mo na naman. Ito ba ang impluwensya ng mayamang CEO? Mukhang hindi ito isang katunggali sa pag-ibig. Xiaoyu, anong ibig mong sabihin dito? Wang Zong, si Wuge ay isang tao na tinawag ko gamit ang malaking halaga. Kapag nandyan siya, tiyak na makakapasok ang pamilya Shen sa Grand Finals. Kahit itong tuyot na buto, kayang tiisin ang 30% ng lakas ko. Ako ang pambansang
Kampiyon sa weightlifting. Hindi ko alam kung sino po kayo. Anong pagkakakilanlan? Mga dapat tandaan. Isa lang akong manggagawang bukid. Wala akong anumang pagkakakilanlan. Bakit ka humingi ng tulong sa isang manggagawang bukid para maging panlabas na tulong? Tinutokso mo ba kami? Anong mga hayop na ito? Pwede nang maging tagapaglingkod sa pamilya Shen. Kaya maraming tao ang ayaw nang pumunta sa pamilya Shen. Walang karapatan ang matandang ito na magpainit para sa akin. Xiao Yu. Hindi lang ito, isang kawalang responsibilidad sa buong pamilya Shen. Hindi ito patas sa lahat ng aming mga tagasunod. Walang responsibilidad. Inimbitahan mo pa ang isang matandang lalaki bilang panlabas na tulong. Oo nga, inimbitahan ang taong ito bilang panlabas na tulong para malaman ng iba. Hindi ba't pinagtatawanan tayo? Tama na, Wang Zong. Gawin mo ang sayo, mga responsibilidad mo tungkol kay Wuge. Ako na ang bahala. Dati, mabuti ka sa amin. Syempre ikaw yan, matandang kaibigan. Sige, sabihin mo, ano bang lihim mo? Matandang kaibigan, anong pampasakit ang ibinuhos mo kay Xiaoyu? Magsalita ka na, at huwag kang magtago bago kita patayin. Tama na. Ikaw ay isang alay lamang sa pamilya Shenko. Hindi ka pa naman ang dapat mamuno. Hindi ka makapaniwala para sa isang tao lang na ito, nang aaway ka sa akin. Anong nangyari? Si Sun Wu ay isang taong tinanggap ko ng may malaking halaga. Napakahalaga niya sa akin. Hindi pa panahon mo na dito magbigay ng opinyon. Ayusin mo ang sarili mo sa mga tungkulin mo. Huwag masyadong makialam. Yuwer. Baka mas mabuti kung aalis na ako. Hindi pwede. Tumahimik ka. Si Yuwer ba ang tinawag mo? Nako. Ito ang sarili niyang gusto, sabi niya mismo. Ha, nakita mo ba? Ito ang mga dayuhang tinawag mo. Ganyan ka duwag. Hindi kasi si Wugen nag-aaway sa'yo. Ikaw pa ang nagmamagaling, hindi ba? Sige na nga, pinoprotektahan mo talaga siya. Ano, matanda? Kung ganito katiwala kay Xiaoyu, tatakbo ka ba laban sa akin? Sa tingin ko, wala na, nang ganoong kailangan. Pareho tayong magkakampi. Huwag tayong mag-away. Kailangang magkaisa tayo. Maliit na cute. Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Ngayon, ako na. Ilagay mo na ang usapan dito. Sa buong pamilya Shen. Nandito ako, wala siya. Yuwer. Aalis na ako. Hindi pwede. Buge. Tigilan mo na. Anong nangyayari? Maghintay tayo. Hanggang matapos ang laban ngayon. Pag-usapan natin muli. Okay, sa laban ng Lishen ngayon. Kung wala ka sa pamilya Shen, tiyak na matatalo sila. Kung gusto mong umalis ka na. Pero tandaan mo ito sa akin. Ikaw ang tinanggal ng pamilya Shen. Tungkol sa penalty, ihahatid dito sa oras. Sa iyong account, magsimula ka nang umalis. Ikaw, Zongge, kumusta? Ngayon, naniniwala ka na sa sinasabi ko, di ba? Si Shen yun na babae. May bago na. Ikaw na dating pag-ibig. Mukhang mawawalan ka ng halaga. Wei Yifan, ito ay tungkol sa pamilya Shenko. Hindi pa panahon mo para makialam. Hindi naman ako nakikialam. Kapatid ko si Zong. Pinagsasabi ko lang para kay Zong, na hindi siya karapat-dapat. Ngayon naniniwala ka na ba sa akin? Kagabi, siya ang matandang ito. Dinala si Shen Yu pauwi. Isang lalaki at isang babae. At saka, madaling gabi na. Ano bang magagawa? Wei Yifan, huwag kang magbintang ng walang batayan. Wala namang nangyari sa amin ni Yuwer. Wala talaga. Rain, narinig mo ba? Tinawag niya si Rain. Ang lapit ng tawag niya. Tama na, Shen Yu. Kung talagang pinahahalagahan mo ang matandang ito, gagawin mo ba na makipagharap siya sa akin? Tunay na laban ng mga tunay na lalaki. Matanda, nangangahas ka ba? Hindi. Hindi ako nangangahas. Ikaw, Wang Zong, tigilan mo na yan. Tigilan. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo ako papayagang makipaglaban sa kanya ngayon, kung magkakaroon ng laban, susuko na ako. Ikaw, aayaw ka ba? Wala namang malaking epekto sa pamilya Shen. Sige. Sige, aalis na ako. Oy, Zongge, hindi pwede yan. Kung aalis ka, kami mga tao na ito, mukhang mahihirapan tayong makapasok kahit sa preliminaries. Shen Zong, hayaan mo siyang makipagkumpara kay Zongge. Tama nga, kung wala na si Zongge, hindi na tayo magpapaligsahan pa. Huwag. Si Wang Zong mag-isa. Ayos lang na umalis na sila kung lahat sila aalis. Sa team challenge mamaya, delikado na yon. Paano? Sige ba? Yuwer, kung hindi, susubukan ko. Yuwer, kung hindi, susubukan ko. Subukan. Pero dapat magkasundo tayo ng maaga. Hanggang dito lang. Walang daya. Para sa taong katulad mo, hindi ko na kailangang gumamit ng maruming paraan. Pero mukhang may tapang ka. Kaya maglalaro tayo ng simple. Labanan ng lakas. Ganito ka simple. Ikaw na matanda. Bakit parang nakikipaglaro ka pa rin sa kamay? Paano? Natakot. Kung natakot ka, umalis ka na. Takot. Sino ang matatakot sa sino? Magkukumpara tayo. Nagkumpara na tayo. Ginoong Wei, bakit natin tinuruan yung taong iyon na makipagkompetensya kay Sun Wu? Hindi mo ba gustong pahinain si Sun Wu, yung taong iyon, ngayon? Hindi ba may tao na tumutulong sa atin? Oh. Si Zong ay taga Xia family, pinakamalakas na alagad. Ang braso nitong matanda ay napakaliit. Kung hindi, masisira ito. Syempre naman, ang lakas ng braso ng kampyon sa pagbubuhat. Sa totoo lang, kaya rin ng ordinaryong tao iyon. Dagdag pa dyan, si Wang ang nag-aalay sa atin, na isang lakas na may titulong. Arm wrestler na malakas. Ha 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 ha. Lolo, kasalanan mo ito.
Mukhang may balak siyang lokohin ako. Arm wrestler nga ah. Hindi nyo naman siguro talaga babaliin ang kamay ko, di ba? Kayo mga walang alam sa mundo, ngayong araw ipapakita ko sa inyo ang lakas ni Kuya Wu. 2. Simula. 1, 2, 3, simula. Sige, laban, laban, laban. Paano pwedeng mangyari itong matanda kaya pa niyang makipaglaban sa akin? Baka siya talaga ay isang tagapagtago na dalubhasa. Hindi, ito na ang simula, di ba? Nagsimula na. Bakit hindi siya gumagamit ng lakas? Gumamit ka ng lakas. Matanda. Natatakot akong masaktan ka kapag gumamit ako ng lakas. Hayaan mong ikaw ang gumamit ng lakas. Mukhang nagkamali ako sa kanya. Yung kuya na ito, medyo mabait naman siya. Kaya hindi na ako magpapigil. Ito, anong nangyayari dito? Kuya Zong, ang kamay mo. Sakit, nabasag ang kamay ko. Matanda, nilalaro mo ba ako ng marumi? Sadyang pinapabigat ni Kuya Zong ang una mong lakas. Ikaw pa ang naglalaro ng marumi sa akin, hindi ba? Hindi pa ako naglalakas, siya naman. Naiintindihan ko na, ikaw at si Wei Yifan, kayo pala ay magkakampi. Sadyang ginawa mo lahat kanina, sadyang ginawa mo yan, para ako ang unang kumilos. Tapos ginaya mo si Wei Yifan, na parang sinubukan mo akong pasabugin, di ba? Ikaw, bakit ninyo ako pinapanood? Wei Yifan, hindi ka pa rin naamin. Tingnan nyo, ang kanyang kamay ay iyon dati, na humawak sa aking porselana. Ngayon kayong dalawa, gagawin na naman ang dati. Gusto nyo lang na matalo ang pamilya Shen. Sa laban, tama ba? Parang sinasabi niya ang totoo. Pero siya, paano pwedeng meron? Ganong kalakas. Pero, National Weightlifting Champion siya, yung kanyang pauso. Paano pwedeng basta-basta, nakatagilid ng iba? Kung ako ang tatanungin, syempre totoo ito. Ano bang mga kalokohan ang sinasabi nyo? Paano ko naman, maisa sa katuparan ng pagtataksil sa pamilya Shen? Wang Zong, sobrang nabigo mo ako. Sa mga nakaraang taon, lagi kitang tiningnan bilang isang mahal sa buhay. Hindi ko inasahan na makikipag-ugnayan ka kay Wei Yifan para sabay kaming labanan ako. Umalis ka na, ayaw ko nang makita pa kayo. Ganito si Xiaoyu. Siya ang matandang iyon, sobrang lakas niya, talagang hindi ko siya matatalo. Huwag ka nang magpalusot. Matagal ko nang napansin na may mali sa iyo, palagi kang matigas ang ulo. Paano mangyayari iyon? Madaling matalo sa iba. Bakit ka nakikipag-usap ng ganito sa kanya? Anong ginagawa mo? Ilabas mo na siya agad. Labas. Agad siyang palabasin. Xiaoyu, maniwala ka sa akin. Sige. Tara na, bilisan mo na. Umalis na si Ginoong Shen at si Wang Zong. Kaya sa pagkakataong ito, ang labanan ng lakas ay tapos na. Huwag na tayong magsalita pa. Nandyan si Wuge. Kaya tayo ay, syempre, tiyak na panalo. Narito na naman. Hindi ko alam kung saan ka nakakakuha ng tiwala. Ginoong Wei, itong malaking gamot ay talagang napaka-epektibo. Kaya kahit ang kampyon sa weightlifting ay matatalo. Paano na tayo? Anong ikatakot natin? Kahit na ang Shen pamilya, manalo si Sun Wu sa laban. Anong magagawa natin? Si Sun Wu ay nanalo dahil uminom siya ng bawal na gamot. Kapag lumabas ang katotohanan tungkol sa pag-inom niya ng gamot, si Shen Jia at Sun Wu ay tuluyang mawawasak ang kanilang dangal. Ang ibig mong sabihin, Ginoong Wei, ang tagapangasiwa ng regulasyon ng gamot ay nasa pamilya nating Wei. Ngayong pagkakataon, papatayin ko si Sun Wu sa inspection ng gamot at hindi siya magkakaroon ng kahit saan na mapaglilibingan. Nakakapatay sa puso, Ginoong Wei, ikaw talaga ang astig. Hintayin mo lang, maligayang pagdating sa lahat sa taunang lakas ng Diyos na paligsahan. Nagsisimula na ang unang yugto, pakiusap, mga kinatawan, pumunta sa entablado para pumili ng numero. Ginoo Shen, hindi mo ba talaga iniisip na sa isang taong gumagamit ng droga ay mananalo ka sa laban? Sinasabi ko sa iyo, mas mabuti na magpasakop ka na lang ng maaga para hindi ka na mamahiya sa huli. Baka hindi mo na kayang humarap. Wei Yifan, sa lakas ni Wuge, hindi mo kayang isipin. Ang mananalo ngayong gabi ay tiyak na kami, ang Shen family. Ayos. Napakabuti. Sana kayo ang mauunang mawala. Hindi tayo ang pamilya Wei na nakatagpo nito. Kung hindi, kayo, baka hindi makapasok sa kwalifikasyon. Hindi pa tiyak ang kapalaran. Pareho tayong underdog. Sino ang makakakuha ng USA ay hindi pa tiyak. Susunod ay ang unang laban sa pagitan ng pamilya Shen at pamilya Wang. Mga kapatid, susunod, kami. Ang unang laban ay si Ginoong Shen. Narinig ko na ang nangungunang alagad ng inyong pamilya ay tumakas. Ay nako, kaya't mag-ingat kayo sa susunod. Dapat kayo'y maging maingat.
Ginoong Wang, maraming talento sa pamilya Shen. Isang tao lang ang umalis, hindi ito nakakatakot. Tungkol sa kung sino ang dapat mag-ingat sa susunod malalaman din natin. Walang kahit ano sa paligid. Ano pa ba ang mas importante? Ay, ito ka pala. Bagong inupahan mong alagad, Ginoong Shen. Hindi tulad ni Ginoong Wei, na nagsabi ng ganito sa inyo. Kailangan nyo ng isang matanda, di ba? Itong payat na braso at binti na matanda na. Sa tingin ko, isa lang. Walang kwentang tao. Huwag kang mag-alala, Wang Zhang. Wala nang Wang Zhang ang pamilya Shen. Isa lang kayong mga walang kwentang grupo. Kaya ko, patumbahin ang duwag na ito. Matanda, matanda. Tumahimik ka. Si Sun Wu ay ako, ang personal na pumili. Siya ang ace ng pamilya namin, ang mga Shen. Hindi mo pa karapat dapat na magsalita rito. Panghuhusga lang yan. Susunod, ipapakita niya sa entablado ang kanyang kakayahan. Kakatapos lang ng matanda na manalo kay Wang Zhang. Pero dati rin naman, wala siyang gaanong pangalan. Ano sa tingin mo kay Jishen? Pinapalaki siya ng sobra. Kaya ba talaga niya? Kanina, sobra na ang yabang niya. Sige na nga, subukan na natin kahit wala ng pag-asa. Subukan nating tumaya. Laban tayo sa kanya. Laban na. Kuya Wu, nasa iyo na ang susunod. Sige. Susubukan ko. Pakiusap. Pamwesto na kayo. Mga kapatid, gising na kayo. Maghanda na. Sisimula. Ang paligsahan ng mga malalakas. Parang napakapabayaan ito. Ang tinatawag na paligsahan ay tugtugan lang. Lakas, 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 lakas. Seryoso naman ang sinasabi. Pero ganito lang. Talagang nakakatuwa ang mga mayayamang ito. Sila ba ang mga taong ito? Nagmimik lang sila sa akin. Go lang. Go. Mga kapatid, bumangon kayo. Go lang. Terra. Ginoong Shen, ang matandang baka nyo, kahapon ng gabi, hindi ba ito kumain ng sapat? Nanghihina na ang mga hita nito, walang kahit kaunting galaw. Sa tingin ko sa'yo, mas mabuting sumuko ka na agad, tumahimik ka. Hindi lang talaga ginamit ni Kuya Wu ang lakas niya, nawala sa isip. Panalo tayo, panalo tayo. Anong nangyari? Kuya Wu, ang galing mo talaga. Noon pa man, ako ang may kasalanan na hindi nakilala si Taishan. Simula ngayon, ikaw na ang aking nakatatandang kapatid. Kapatid, mabuti ka. Kapatid, mabuti ka. Hindi ko rin inasahan na ikaw, ang tunay na ace. Nandyan ka. Sa pagkakataong ito, panalo na tayo. Pamilya Shen. Tiyak na tayo ang mananalo. Walang anuman. Sobra naman kayong magalang. Ang galing mo. Wuge. Wang Tian. Ngayon alam mo na kung sino. Ang mahina, di ba? Isama mo ang mga tao mo at umalis kayo. Mga cute sa grupo. Nakakahiya. Ano pang hinihintay mo? Nakakainis. Mga babaeng palpapa. Hindi ko pa kaya matutunan. Salamat talaga sa'yo, Bro Wu. Salamat, Bro Wu. Ano ba yan, Ginoong Shen? Nagmumukhang umiibig. Tama ka dyan. Si Bro Wu lang ang tunay na may kakayahan. Hindi karapat dapat sa ating dalagang bahay. May mali. Tiyak na may mali dito. Ngayon isang ladrilyo. Kailangan ng 4 na tao para buhatin. Isang pagkain ay 10 butil ng bigas lang. At itong laban ngayon. Hindi ba't may nangyaring kakaiba sa mundong ito? Mga bagay na hindi ko alam. Binabati kita sa katuparan ng iyong hiling. Simula ngayon, maliban sa'yo, ang lakas ng buong bayan ay bababa ng 100 beses. Ikaw ang magiging pinakamalakas na tao. Totoo ba ang panaginip ko? Numero 3, Wei Jisheng. Numero 2, Shen Jisheng. Ngayon, pakiusap na pumunta ang pamilya Wei sa numero 2. Para sa laban, Shen Yu. Hindi ko inakala na ganito kagiles. Tayong magkikita muli. Mukhang ang swerte mo. Hindi naman ganon. Swerte ba o hindi? Malalaman lang kapag nagkompetensya. Hindi mo naman talaga inaasahan na ang matandang ito, subukan mong baguhin ang sitwasyon. Sasabihin ko sa'yo ng totoo. Ngayong beses, si Ginoong Wei ay nagdala ng isang pandaigdig, nangungunang tagapagsumpo. 10 taon nang walang pagkatalo. Siguro Yiteng. Kahit na ang taong ito ay gumagamit ng droga. Tiyak na matatalo siya. Diyos ko. Ang daming taba. Sobrang nakabigla naman ito, sa harap ng tunay na lakas. Isa kang cute na bata. Hindi. Sino ba ang cute na bata? Tanga. Kayo mga taga-siya, malalaking cute na bata. Tama nga. Master Aito, ipakita mo ng maayos sa matandang ito kung ano ang tunay na lakas. Kayang-kayang buhatin ang ganitong malaking bote ng tubig. Ang galing. Ito ay isang top-level na sumo wrestler. Paano mananalo dito? Tapos na ang pamilya Shen. Hindi pwede. Ganito lang.
Madali ko naman itong kayang gawin. Mga bagay na kaya kong buhatin ng walang hirap. Hindi naman siguro siya kukuha ng sumo para makipaglaro sa akin. Nako, totoo bang bumaba ng 100 beses? Ang kalusugan ng buong bayan. Kung ganoon, ang galing ko pala, Shen Yu. Ano pa ba ang sandigan mo kung wala ka ng iba? Titingnan ko na lang dahil sa dati nating pagkakaibigan. Bigyan kita ng isang pagkakataon na maging babae ko. Shen Yu. Ngayon ay, wala ka ng ibang kakampi. Kung kaya mong pasayahin si Wei ng maayos. Baka kapag natuwa siya, patawarin niya ang pamilya niyo, mga Shen. Bigyan kayo ng 100 buhay. Kayo dalawa. Sino ang nagsabing walang sandalan si Yuer? Ako ang kanyang sandalan. Kayo mga maliit na kalami. Isa-isa. Lahat kayo. Pinabagsak ko na. Mag-practice ka pa ng marami. Wuge, sa wakas, hindi ka natahimik, Wei Yipon. Seryoso na si Wuge ngayon. Patay ka na. Shen Yu. Walang silbi ang pagiging matigas ang ulo. Sobrang inaabangan ko ngayon ang makita kang lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Tama. Kung napansin ka ni Ginoong Wei, iyon ay isang biyaya para sa'yo. Pati nga ayaw mong tanggapin. Talagang walang hiya ka. Nagsimula ng maghanda ang magkabilang panig. May isang kasabihan sa China. Sabi nila, ang nakakaalam ng tamang panahon ay matalino. Ngayon ka na magpapasuko. May panahon pa. Sana totoo ang lahat ng pangarap na iyon. Ayoko na muling maging mahina. Diyos ko, ginamit ko lang ng todo. Lahat sila ay hindi na makatayo ng matatag. Totoo ang panaginip na iyon. Ngayon, uunlad na talaga ako. Lahat ng tao ng pamilya Shen, lumayo kayo sa akin. Ngayon, laban ako ng 1 laban sa 8. Ha? Ginoo, 1 laban sa 8 ay hindi pa nangyari dati sa mga paligsahan na ganito ang kalakaran. Ikaw naman. Oo, huwag kang maging padalos-dolos. 10 sila sa kabilang panig, at saka ang bansang Hanata, na may mga pinakamahusay na sumo wrestler. Mag-isa kang, laban sa lahat nila. Huwag mong hintayin na mawalan ka ng gamit, at madapa ka na parang aso. Shen Yu, saan mo nahanap? Ang gago na yan. Sa tingin ko droga ang nagpapaloko sa'yo. Siguro sobra ka nang na-addict dito. Nakalimutan mo na kung sino ka. Nakikipaglaban ka pa ng 1 laban sa 8. Hinahanap mo ba ang kamatayan? Kuya Wu, mukhang hindi ito pwede. Kahit na alam kong magaling ka talaga. Pero, 1 laban sa 8, baka matalo ka pa. Kuya Wu, naniniwala ako sa'yo. Ang dangal ng pamilya Shen, nasa sayo. Huwag kang mag-alala, kaya kung talunin mag-isa, lahat sila. Magtiwala ka lang, kaya kung mag-isa, talunin silang lahat. Mga pare, magbigay kayo ng daan. Baka, medyo may kakayahan ka. Ano pa ang magagawa? Kung mag-isa ka, tiyak na matatalo ka. Mga kapatid, kilahin niyo siya, para maging aso na kumakain ng dumi. Sugod. Hindi ka pa kumain, magpakatatag. Hindi pa ako nagsusumikap, siya na ang bumagsak, wala akong katapat. Kayo lang mga cute na buhay araw-araw. Sige pa kayong magyabang sa harap ko, palagi kong kamay, kayang patumbahin kayo, 1 laban sa 8. Ang galing naman. Kuya Wu, gaano pa kalakas ang natitira sa'yo, na hindi namin alam. Ngayon, kami sa Shen pamilya, mas magaling pa nga si Dapa, isang tanikala. Anong ginagawa mo? Gamitin mo ng buong lakas. Ginagamit ko naman ang lakas ko. Ano ba ang nangyayari? Hindi ba kayo kumain? Puwersa, cute. Panalo na. Panalo na tayo. Talagang walang katulad ang 1 laban sa 8 tao. Isang kamay lang ang nakipaglaban sa 8 eksperto. Anong lakas ang meron ka? Ang bawat lakas na Diyos. Hindi pa kailanman naging ganito kagaling. Hindi ka lang basta Diyos ng lakas. Ikaw ay tunay na hari ng lakas. Tanggapin mo ang pasasalamat ko. Kumusta? Kuya, kumusta? Kuya, walang anuman. Wuko, ang galing mo talaga. Paano naman pwedeng mangyari yon? Laban na nanalo sa pamamagitan ng panlilinlang. Hintayin mo na lang, Shen Yu. Masira ang pangalan mo, Wei Yifan. Tama ang aming laban, na may karangalan. Bakit mo kami sinisiraan? Tama si Brother Wu. Ikaw kasi, mahilig kang man-iron ng walang dahilan. Pasensya na, Ginoong Wei. Ang unang pwesto sa team competition na ito, nasa kamay namin, ang Shen family. Hindi namin inasahan na magiging ganito ka-epektibo ang dalipil. Kahit si Sun Wu, na ganoon kalakas, ay nakakaangat na. Shen Yu. Maghintay ka na lang sa pagkasira ng iyong pamilya Shen. Kasama ang iyong Shen na pamilya. Ginoong Shen, sana'y alagaan mo kami, ng pamilyang Li. Ginoong Shen, congratulations. Binabati ng pamilyang Liu ang pamilyang Shen sa pagkapanalo sa team competition, at sa pag-angat pa sa mas mataas na antas. Susunod, ipapahayag namin ang ranggo ng grupo. Ang nagwagi ng kampyonato ay, sandali, gusto kong magreklamo. May gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Labanan ng lakas, sagrado at hindi dapat lapastanganin. Sino ang may ganitong lakas ng loob? Nagmamalaki pa na gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Tama, Ginoong Wei. Ibulalas mo ito. Hindi namin siya palalampasin. Mga Ginoo. Ang taong iyon ay Sun Wu. Wei Yifan. Lahat ay nakakita sa akin nang may dangal na nanalo sa paligsahan. Ngunit ikaw ay nag-aakusang. Gumamit ako ng ipinagbabawal na gamot. Maniwala ka ba na sisirain ko ang iyong bibig? Tigil.
Noong una natatakot ako sa'yo, pero ngayon ako na ang Diyos ng lakas. Nangangahas ka pang mag-ingay dito, tama. Walang ebidensya, bakit ka basta-basta nang husga sa lakas ni Woge? Kailangan bang gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot, Ginoong Shen? Sinasabi ko lang ang totoo. Alam ko na gustong-gusto ng pamilya Shen manalo sa kompetisyong ito, ngunit hindi dapat para sa panalo sa kompetisyon. Gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot, 10 cute na kalahok. Ito ay isang paglapastangan sa labanan ng mga Diyos. Naiintindihan mo ba? Ikaw na tao, naglalaro ng walang respeto. Ginoo Wei. Tumayo ka na, Ginoo Wei, Sun Wu. Sa harap ng maraming tao, sino ka ba para saktan si Wei? Nasiraan ka na ba? Magaling ang ginawa mo, hindi mo ba sinabi sa akin? Nasa mundong ito, ang lakas ang pinakamahalaga. Ngayon mas malakas ako kaysa sa iyo. Anong masama kung sinaktan kita? Sige na. Dahil may nag-aalinlangan sa resulta ng laban na ito, mayroong hindi pagkakaunawaan. Kaya tayo ay, sandali lang. Lahat ng naruroon ay makakapagpatunay na nilabanan ko ang 8 ng mag-isa dahil lang sa isang walang kwentang paninirang puri. Nililito ninyo ang tama at mali, nakaliko ang upuan ninyo. Ganyan ba ang paraan ng pamamalakad ng mga organizer ninyo? Iyan nga, nagbibiro lang po si Ginoong Sun. Ang aming Lisian Championship ay palaging sumusunod sa patas at makatarungang prinsipyo. Hindi namin pinapayagan na dahil sa isang salita lang ng isang tao, maapektuhan ang aming desisyon. Binibini, hindi ito ang anak ng Pangulo ng Templo ng Diyos ng Lakas. Nephew niya, binibini ng Templo ng Diyos ng Lakas. Si Chu Jiao ba? Bakit siya nandito? Hindi ito ang anak ng Pangulo ng Templo ng Diyos ng Lakas. Nephew niya, Panginoon ng Templo ng Lakas. Si Chu Jiao ba yan? Paano siya napunta dito? Ano? Templo ng Lakas. Iyan ay kampyon ng lakas na paligsahan. Ang huling tagapagmana, ibig sabihin, lakas ng Diyos. Ang huling tahanan ay ang templo ng lakas ng Diyos. Kaya't ang mga nakaraang lakas ng Diyos ay dapat sumali sa templo ng lakas ng Diyos. Kaya ang templo ng lakas ng Diyos, hindi ba't walang kalaban sa mundo? Ang batang Panginoon ng lakas, ang lakas niya ay hindi dapat maliitin. Tama. Anong nangyayari dito? Bakit may isa pang lumabas? Templo ng lakasan, Wei Yifan. Hindi mo ba sinabi na si Ginoong Sun ay gumagamit ng droga? Hindi ko kailangan ng walang basang hinala. Gusto ko ng matibay na ebidensya. Mas mabuti pang pag-isipan mo ng mabuti bago magsalita, Ginoo. Gusto mong patunayan ng cute na ito. Uminom ba siya ng droga? Napakasimple lang. Kailangan lang niyang magpa-urine test sa lugar. Doon malalaman ang lahat. Kaya mo ba? Kaya ko. Walang hindi kaya. Pero may isang kondisyon ako, Ginoong Sun, pakiusap magsalita. Ibig sabihin niyan ay si Wei Yifan, ang personal na magkokolekta ng ihi ko, bilang patunay ng patas at makatarungan. Nagpa siya akong dito na lang umihi, para maiwasan ng pandaraya ng iba. Inaatake mo ba ang dangal ko? Paano? Walang pagkakataon para magmanipula, nababahala na. Kung kailangan mo ng urine test, okay lang, pero dapat dito, gawin ang pagsusuri dito, tama. Tama ang sinasabi mo, Woge, suriin ang ihi sa lugar. Diyan talaga makikita ang patas at makatarungang proseso. Hayaan mo akong isa. Isang kagalang-galang na pinuno ng pamilya Wei, na kumuha ng ihi ng cute na ito. Hindi ito posible. Mahal na Ginoong Chu, dahil sinabi mong gusto mong magpa-test, sundin mo ang sinabi ni Ginoong Sun. Kung hindi, wala nang pag-uusap. Hayaan kitang magpakasaya sa huli kapag nakuha mong mag-test ng droga. Tapos ka na. May lakas ka bang gawin ito? Sige. Sisigat ako. Ginoong Wei, maaari mo nang hawakan ito. Ginoong Wei, ano? Puwersang nagpapalabas ng ngipin. Kumuha ka ng isa pang tasa. Noong unang panahon, may isang makapangyarihang tao na kayang buhati ng aso. Noong una, hindi ako naniniwala. Ngayon, ang ihi ni Woge, ang lakas nito ay sobrang lakas din. Woge, kahit ang lakas ng pag-ihi mo, ganun din kalakas. Kaya ang tunay na lakas, gaano kalaki ang takot nun? Ginoong Wei, kunin mo na ng mainit pa. Mahal kong maliit, nang ahas kang insultuhan ako, gusto kitang sampailan ng 3 beses. Lahat, pansinin, kung ang urine test strip ilalagay sa loob, naging asul ang kulay, ibig sabihin ay may gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Kung hindi nagbago ang kulay, ibig sabihin ay walang problema. Tingnan ninyong lahat, naging asul ang test paper. Paano ito posible? Hindi ito pwedeng mangyari. Matandang lalaki, tiyak na ebidensya. Anong sasabihin mo pa? Ano ba talaga ang nangyayari? Sun Wu, malapit nang mamatay. Ayaw mo pa ring aminin, baka naman, nakadrugs ka at nalito, at akala mo, napakalakas mo na, di ba?
Anong nangyari? Wala akong tinake na pampalakas. Siguradong may mali. Ubo. Talagang nagdroga nga siya. Sabi ko na nga ba't may tao na makakapag-ihi sa baso. Ginoong Chu, tulad nito, sa kompetisyon ng mga Diyos ng kapalaran. Salot, kailangang parusahan ng mabuti. Hindi pwedeng palampasin. Mahal na Prinsipe Chu, siguradong mayroong hindi pagkakaunawaan dito. Si Brother Wu hindi gagamitin ang mga bawal na gamot na kaharap na ang katotohanan. Ano pa bang problema ang meron? Ginoong Chu, iminumungkahi ko na kanselahin ang karapatan ng pamilya Shen na sumali. At saka, parusahan ng mahigpit si Sun Wu. Ginoong Sun, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Sa tingin ko, tiyak na may problema sa pagsusuri. Nagkaroon ng issue. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Matigas pa rin ang dila mo. Ito ay sa harap ng lahat ng tao. Umihi ka, Sun Wu ah. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting umamin ka na lang. Baka naman si Chu Xiaoju ay maawa sa iyo. At bigyan ka ng pagkakataon na mabuhay. Ikaw, Ginoong Sun, ang mga patakaran ay patakaran. Dali, tao, arestuhin mo siya. Sandali lang. Mahal na prinsipe, yung ginamit ko kanina, yung test paper na ito, mukhang expired na ito. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Hindi mo pa ba ito susukitan muli? Oo, Ginoo. Ginoo Chu, iyan ay sa inyo. May problema sa pagsusuri. Hindi mo ba dapat akong bigyan ng paliwanag? Walang hiya. Ginoong Chu ay ang paboritong anak ng langit. Ano ka ba? At nang ahas kang hayaang si Ginoong Chu, bigyan ka ng paliwanag. Ginoong Sun, huwag mag-alala. Kung walang problema sa pagsusuri, tiyak na bibigyan ka ni Zhao Zhao ng isang kasiya siyang sagot. Ginoo, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Walang anumang problema. Ibig sabihin ni Mr. Sun ay hindi gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Napakabuti. Alam ko na. Paano posible? Narinig lahat yan ng lahat. Walang ginamit si Ginoong Sun na ipinagbabawal na gamot. Ipinapahayag ko na ang panalo sa team event na ito ay ang pamilya Shen. Ginang Shen, congratulations. Salamat. Kuya Wu, ang galing mo. Imposible. Hindi ko talaga ito mapaniwalaan. Nagtatanong ka ba sa akin? Hindi ko kayang gawin iyon. Huwag kayong masyadong magyabang. Kahit wala kayong droga, kayo ang nanalo. Ay sa team match lang. Sa individual match, hindi ninyo kayang talunin. Si Master Aito, hindi ka tumitigil sa kwento. Ginoo Wei, magaling ang iyong laban. Mahal na mahal. Nakikita ko kayong naghihintay. Kaya nyo bang tumawa pa? Susunod ay ang personal na laban. Sabi mo sa Lisen Championship, magdala ng isang aso. Para saan ba iyon? Sa tingin ko gusto ng mga organizer, na pasanin ang mga kalawok ngayon. Ano ba ibig sabihin nito? Sigurado akong lahat ay nakita na ang asong ito. Ang mga patakaran ng paligsahan na ito ay napakasimple. Basta may makakapag-angat sa asong ito, siya ang magiging lakas ng taon para sa taong ito. Paano mangyayari yun? Anong kalokohan to? Sinasabing si Chu Bawang lang. Kailangan ng lakas para sa aso. Ngayon, pinapasan nyo kami ang aso. Hindi ito sinasadya. Para bang pinapahirapan ng pamilya Shen? Hindi naman, di ba? Sobrang pabaya naman ito. Sa ganitong malaking kompetisyon, isang aso lang ang dinala. Ipapasan natin sa iba. Hindi ka ba ganito kanina? Medyo arogante ka pa. Hindi ba sabi mo na ang kampyon dito, madali mong makakamtan? Ngayon, gusto kong makita. Paano mo na itataas ang aso na ito, na ganyan? Boss Wei, napatawa mo ako. Siyempre siya pa ang nagdadala ng aso. Huwag kang maapakan ng aso. Isang aso lang naman yan. Madali lang yan para sa akin. Ang laki-laki kong kuya ay sobrang galing. Kaya niyang buhatin ng aso. Hindi ito mahirap para sa kanya. Parang walang hirap na hawakan. Kuya. Tara na, ito si Woge. Pakita natin sa kanya kung ano ang kaya natin. Ihanda. Sunod na ihanda. Kung kaya ko bang buhatin ito, kung buhatin mo ang asong ito. Kailangan kong kumain ng dumi ng baligtad. Ayos. Mahal na amo, kung may gustong umangkin, ano ang dapat gawin? Huwag mag-alala. Ang pastahan sa laban ng mga lakas ay personal na pangungunahan ng aking templo, si Wu. Go lang. Talagang itataas na ito. Sobrang dali naman ito. Kuya, isang halaga. Talagang humahanga ako. Humahanga. Bata, humahanga ako. Mukhang yayaman na ang pamilya Shen. Hindi makapaniwala na makakasama ang ganitong tao. Kuya Wu, ang galing mo talaga. Maghinay-hinay. Ako hindi. Ako ay hahalik. Gusto kong ipaalam sa buong mundo na ikaw ang aking lalaki. Ikaw ang aking lalaki. Ito. Paano naman pwedeng mangyari to? Sa buong mundo, iilang eksperto lang ang kayang buhatin ng aso na may ganitong kakayahan. Kahit ang tita ko pa, bago buhatin ng aso, kailangan niyang maghanda ng 1 linggo. Pero siya, tingnan mo, ang ganyan. Paano niya nagagawa yon? Ginoong Wei.
Ngayon, anong gagawin natin? Di ko alam. Habang hindi pa sila nakapansin, uuwi na tayo. Ginoong Wei. Nadala ko na yung aso na to. Yung tae na to, hindi ba ikaw, Sun Woo? Maging maingat sa pakikitungo para sa magandang pagkikita sa hinaharap. Huwag maging sobra. Sino ba ang gustong makipagkita sa'yo ulit, Ginoo? Paano natin ito aayusin? Gawin ayon sa gusto ni Ginoong Sun. Ginoong Wei. Kakagawa lang ng tae ang aso. Sariwa pa ito. Sun Woo. Kung aakyatin mo akong kainin ito, ibibigay ko ang lahat para sa'yo. Tawagin ang tao. Bitawan niyo si Ginoong Wei. Sun Woo. Hindi pa tapos sa'yo si ako. Sun Woo. Hindi pa tapos sa'yo si ako, Ginoong Wei. Susunod, iaanunsyo ko ang laban sa Power God Championship na yung taon. Ang camp ay Ginoong Sun Woo. Kuya Woo, ano ba yan? Akin ay sayo na. Fuyan, sama ka sa akin. Bakit hindi pa kayo umaalis, Ginoong Chu? Si Ginoong Sun Woo na matanda, siguradong kumain siya ng ipinagbabawal na gamot. Kung hindi, paano siya magiging ganito kalakas? Kailangan talagang imbestigahan ito. Maliit na pangulo ng Chu. Kasama ko si Sun Woo ng 3 taon. Alam ko ang lahat tungkol sa kanya. Walang lihim sa akin tungkol sa kanya. Siya pala ay isang mahina na kahit hindi kayang buhatin ng isang bote ng tubig. Sigurado akong kumakain siya ng ang kanilang pamanang lakas na Pyldores. Kaya ang lakas ay biglang umunlad. Lakas na tableta. Sigurado ba kayo na dati maliit ang kanyang lakas, Ginoong Chu? Ganito na nga. Bakit pa kita lolokohin? Lakas na tableta, di ba? Sige, kayo na muna ang umalis. Ang totoo sa nangyari, ang aming Lee Hsien-bol ang siyang magsisiyasat, Ginoong Chu. Tama na. May hanggan ng pasensya ko, umalis ka na agad, huwag ka na magpapansin. Sige, sige. Delikiang Wan, Sun Woo. Hello, Tia. Dito sa East City, sige. Agad akong pupunta sa East City, kahit anong gawin, kahit anong gastos, makukuha ko ang dalipil. Sige, naiintindihan ko na. Ang lakas nitong pil na ito, dapat sana ay akin ito. Ninakaw ng Lee Hsien Temple. Hindi ako pumapayag. Ginoong Wei. Magpahinga ka muna. Magpahinga ka muna. Yu Qing. Ngayon, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Ji Wei. Paano kita matutulungan? Hanapin si Sun Woo. Magpanggap na nakikipagbalikan kayo. Pagkatapos ng lahat, 3 taon kang kasama niya. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi siya magdadalawang isip. Ibibigay niya sa'yo ang malakas na pil. Sinasabi mo na akitin ko si Sun Woo. Imposible iyon. Hindi ito posible. Yu Qing. Alam ko. Maaaring hindi mo ito maunawaan. Isipin mo na lang na nag-aalay ka para sa akin. Sige ba? Hintayin mo akong makuha ang malaking table task. Ang buong templo ng lakas ay magiging nasa ilalim ng aking mga paa. Alam mo ba? Ayos lang. Ginoong Wei. Ginagawa ko ito para sa iyo. Handa akong magsakripisyo. Handa ako. Wei Yifan, hindi ka talaga lalaki. Para sa kapakinabangan, pati ang sarili mong babae, ipinapasa mo pa. Kung hindi ka makatao, huwag mo akong sisihin kung hindi ako makatarungan. Bakit ka nagmamadali na ipatawag ako? Mayroon bang nangyari? Wuge. Salamat sa iyo ngayon, na nakakuha ko ng kampyonato, sa lakas na kompetisyon. Marami kang natulong sa akin, hindi ba't ito ang nararapat? Wuge. Salamat sa pagiging mabait sa akin. Ako ngayon. Gagawin ko ng maayos ang lahat para sa iyo. Sa pagitan natin, ano pang pasasalamat? Aba, tama. Labanan ng mga Diyos ng lakas. Sabi niya ay tungkol sa paggawa, hindi naman siguro gagamitin niya ang sarili niya para magtrabaho sa akin, di ba? Hindi ka nagsisisi. Bro Woo, sobrang bait mo sa kanya, ang maging babae mo. Karangalan ni Hindi ko inakalang meron din akong pagbawi, matulog sa isang magandang CEO isang araw. Halo,
Ginoong Sun, ako si Chujao. Hindi ko alam kung ikaw ay may oras ngayon. Mayroon akong bagay na nais pag-usapan sa iyo. Mayroon bang bagay na hindi maaaring pag-usapan sa telepono? Medyo komplikado ang mga bagay. Kung maaari, mangyaring dumaan ka ng personal. Oh, pwede rin akong pumunta sa'yo. Sige na, mas mabuti na lang na. Ako na lang ang pupunta ng personal. Buge. Yung Chujao, hindi naman siya mabuting tao. Huwag kang mahulog sa kanya at magpaakit sa kanya. Huwag kang mag-alala. Walang makakaagaw sa akin, maliban sa'yo, maliit na cutie, ang sama. Kagabi ay nagsikap ka ng gusto, magpahinga ka ng maayos. Ako kasi, maghahanda ako para sa'yo. Ang bilis mo naman, sa templo ni Hercules, mukhang hindi maganda ang balak ng mga darating. Wu Yuking, bakit siya naghahanap sa akin? Hello, may kailangan ka ba? Si Chujao ba ang naghahanap sa'yo? Paano mo nalaman? Kung gusto mong malaman, hanapin mo ako. Ipapadala ko ang address. Naka-on na ang phone mo. Kuya Wu, sa wakas, nandito ka na. Gusto kong sabihin sa'yo kung ano. Sabihin mo na, limitado na ang pasensya ko. Kuya Wu, hindi tama ang mga nangyari noon. Pero yun ay, pinilit ako ni Wei Yifan. Maaari mo ba akong patawarin? Nag-aakto. Ngunit, mukhang dumating ito sa tamang oras para madali akong makakuha ng impormasyon. Depende yun sa kung ano ang alam mo. Kung sabihin mo ang mga bagay na ito at ikinagagalak ko, hindi ako magdadalawang isip na pag-isipan. Tama si Wei Yifan, nananatili pa rin siyang may pag-ibig sa akin. Basta makabalik lang ako kay Woj. Bakit ko pa kailangang alalahanin si Wei Yifan? Matapos ang huling laban sa lakas ng Diyos, ipinahayag ni Wei Yifan sa iyo na ang pag-inom ng lakas na bilog ay walang anumang side effects. At sinabi ito kay Chujao, sa pagkakataong ito, ang lakas ng Diyos ay dapat na nakatuon sa lakas na bilog. Mukhang hindi ako nagkamali sa hula ko. Ang layunin ng templo ng lakas ay ang lakas na pile doors din para sa isang bagay na walang katotohanan. Mga aso na kumakain ng aso. Ang mga taong ito talagang kawili-wili. Pero, Kuya Wu, marami silang tao sa templo ng lakas ng Diyos. Ikaw lang mag-isa. Hindi ka talaga makakatapat siya. Paano? May paraan ka. Siyempre. Basta ibigay mo lang sa akin ang malaking pile doors. Kapag naging malakas na ako, siyempre matutulungan kitang sabay. Laban sa templo ng lakas. Tama ang sinabi mo. Ang galing, Kuya Wu. Alam ko na mahal mo ako. Bigyan kita ng malakas na pil. Hindi naman bawal. Pero, depende sa performance mo. Basta gusto mo lang. Kaya kung gawin ang kahit ano para sa'yo. Kailan mo ako bibigyan ng lakas na gamot? Kung gusto mo lang, pwede ko na ngayon. Ikaw pa ang nagmamadali sa akin. Ayoko pa nga, marumi pa. Pero, ngayon, may kanya na akong makukuha. Mag-usisa ng balita. Walang banta sa akin ang Lisian Temple. Walang panganib sa akin. Kuya Wu. Basta ibigay mo sa akin ang malakas na pil. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Hindi ba palagi mong gusto? Hindi na kailangan. Bago kita bigyan ng gamot, kailangan mong maging masunurin at gawin ang mga bagay para sa akin. Ipakita mo ang iyong sinseridad. Ibibigay ko sa iyo ang daliwan. Hindi na maaga ang oras. Dapat ko na ring makipagkita kay Chujao ng Templo ng Lakas. Ginoong Sun, ang hirap mo talagang kausapin. Bakit naman? Kapag may hinihingi kayo, ayaw niyong maghintay. Kung hindi, umalis na ako. Walang galang. Sun Wu. Huwag mong isipin na dahil may kakayahan ka, ay maaari ka nang magpasa-isa dito. Puwersang dambana. Hindi ito bagay na kaya mong harapin. Walang nagsalita ang amo, pero nagsimula ng tumahol ang aso. Ganito ang inyong puwersang dambana. Mga alituntunin at paraan ng pagtrato sa bisita ba ito? Humihil ka sa sarili mo. Ginoong Sun, maaari ko bang malaman kung nasisiyahan ka? Kung hindi ka nasisiyahan, hayaan mo siyang magpalo hanggang sa masiyahan ka. Ang babaeng ito ay talagang matyaga. Sige na, sabihin mo ng diretso, huwag nang paligoy-ligoy. Sige. Gusto ko. Ikaw. Ginoong Sun, gusto kong sumali ka, ang aming templo ng lakas. Sasabihin ko sa iyo ng tapat, bawat edisyon ng paligsahan ng Hari ng Lakas ay sumasali sa aming templo ng lakas. Ito ang palaging patakaran. Marahil ay hindi mo pa alam, ang tungkol sa aming templo ng lakas. Sumali sa templo ng lakas. Pera, kapangyarihan, lahat ay sasama sa iyo. Hindi ba't may kaugnayan ka sa pamilya Wei? Hindi ba? Basta't ikaw ay maging kasapi ng templo ng lakas. Nakita ka ni Wei Yifan. Parang aso. Para kang nakitang may-ari. Iyan lang. Hindi pa sapat. Kung wala ng ibang bagay, magpapalam na ako muna. Basta't gusto mo, sumali sa Templo ng Lakas. Maaaring kong matugunan, anumang hiling mo. Posisyon bilang pinuno ng Templo ng Lakas. Pwede rin ba? Mali ang galaw. Sa tingin mo lang, gusto mong kontrolin ang Templo ng Lakas. Ibig sabihin ay hindi pumayag. Kung ganun, aalis na ako. Sandali. Ginoong Sun, ang lakas ng loob mong dumating.
Hindi ba't masyadong walang galang sa atin? Nilalagay sa mata. Gusto kong makita kung gaano kakalakas. Sige. Sabay tayo. Itong espada na ito, tinatayang may 10 libra ang bigat sa normal na araw, kahit 12 lalaki. Hindi siguro kayang buhatin ito. Ang galing ng master na ito, Sun Wu. Siya ay talagang isang espesyal na martial arts expert na inanyayahan ko. Hindi lamang niya kayang buhatin ang 10 kilong Zuan Taitang daw, kundi naghari rin siya sa martial arts world sa loob ng 10 taon. Wala siyang talo kailanman, kahit na may kaunti kang kakayahan, ngunit sa harap ng tunay na mga bihasa, hindi ka pa rin sapat. Huwag ka nang mag-atubiling lumuhad at humingi ng tawad sa aming batang Panginoon, Sun Wu. Basta handa kang humingi ng tawad at sumali sa aming templo ng lakas tungkol sa nangyari ngayon, hindi na ako sisigot. Gusto mo akong humingi ng tawad at gawing aso ninyo? Nangangarap ka, hindi ba't gusto mo ng malaking kutsilyo? Sino ba ang hindi marunong? Ito ay kayamanan ng ating templo ng lakas, na pinangangalagaan ng templo, na may bigat na daan-daang kilo. Hindi ko akalain, na madali mo itong naitataas. Pasensya na. Kanina, ang tenga ko, medyo hindi ko marinig. Sino ang nag-utos sa akin na humingi ng tawad? Ito ay ang Qinglong Yanyu daw. 500 taon pagkatapos ng Wuzheng, walang kumuha nito. Sabi niya, kung gusto, kunin mo. Paano ito posible? Tapos na. Nakasagasa tayo ng ganitong bihasa. Mukhang patay na tayo. Ano na? Ngayon, kailangan mo pa ba akong pasalamatan? Kung hindi, ganito na lang. Ikaw ang mag-sorry sa akin. Paano kung patawarin kita? Ikaw. Mahal na prinsipe, huwag na kayong makipag-ayos sa kanya. Kung kailangan, makikipaglaban ako sa kanya. Lolo. Tumingin sa espada. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Kumilos na. Sobra na ito. Bagaman malakas ako, hindi naman ako marunong makipaglaban. Nako. Ako. Kailangan. Ikaw. Hindi ba't ang katawan mo bumababa? Hindi lang lakas, kundi pati bilis. Kasabay na bumababa. Ang lakas niya. Isa siya sa mga pinakamahusay na eksperto, pero hindi pa rin niya magawa. Masaktan siya ng kahit kaunti. Baka hindi kaya ng tiyahin ko na makipaglaban sa kanya. Kung magtatangkang gumawa ng kalokohan, ang yaman ng lihim na dambana ay hindi mo kayang labanan. Ang tiyahin ko ay ang punong dambana ng lihim na dambana. Kung magpapakasaya kang saktan ako, hindi ka palalampasin ng tita ko. Sige, sabihin mo, sa kasalukuyan kong lakas, ang tita ko ba ay makakatapat ko? Mukhang ang tita mo ay hindi naman ganoon kalakas. Kung masira ko ang templo ng lakas na ito, ibig bang sabihin ay, akin na ito, Ginoong Sun, napakalaki ng iyong sinasabi. Kayo, ilan sa inyo, bakit nakatayo dito? Ayaw nyo bang magmukhang kaiya-hiya? Umalis ka. Tita. Bakit siya ganito kabata? Baka siya talaga ang tita mo. Bakit? Hindi ba magandang alagaan ang sarili? Bumaba ka at makipagkita sa akin. Hindi lang para sa akin. Sumali sa templo ng lakas, katulad ni Ginoong Sun, isang natatanging tao. Siyempre gusto ko, kumita sa aking templo ng lakas. Walang interes. Kung wala nang iba, aalis na ako, hayaan na lang, ang matandang ito. Napakalakas ni Ginoong Sun. Ngayon, hindi pa panahon para makipag-away sa kanya. Mas mabuti pang may isang kaibigan, kaysa sa isang kaaway. Mahaba pa ang buhay. Kung magbibigay tayo ng puso sa pag-aalaga, sa huli, balang araw, susunod din sila sa atin. Ayos ka lang ba? Talaga namang napakabuti. Sobrang lakas ko. Paano pa kaya ako magkakaroon ng problema? Mag-alala ka lang. Nakaayos na ang lahat. Ayos na ayos iyon. Terra, pupunta ako para magluto ng masarap para sa'yo. Terra.